Magandang araw po. Dahil maaga kami nagising ng aking asawa at ito nga po nakapagluto kami ng mga paninda. Kaya po maaga siya makakapunta sa kanyang pwesto. Kaya po nagsample po siyang isa para matikman niya kung okay po ang kanyang naluto at kung anong alasa. Nakaluto siyang bituka, kwek-kwek at lumpiang gulay. Kaya po meron pa siyang niluto ng mga bituka. Pagkatapos mo niyan ay siya po ay mag-aayos na para makapagtinda na siya sa kanyang pwesto. Ayan po, nakahanda na ang kanyang mga paninda at i-open na lang sa kanyang mga suki. Nakagawa rin siya ng sauce at mga sausawan para sa kanyang paninda. Si Sia naman ay abala sa kanyang paglalaro habang ang mama niya ay abala rin sa pagsangkap ng palamig para pagalis niya mamaya ay nakaready na. Para sa kanyang pagalis ay nakasangkap na ang kanyang palamig. Nagmamadaling pumasok ang aking asawa dahil oras na po para siya po ay magtunda. Umarap muna sa salamin bago siya umalis at kinuha niya ang balalagyan ng pera. Siya po ay lumabas na para ilabas na rin ang kanyang motor. Ayan po, ilalabas na niya ang aming motor para makapunta na siya sa kanyang pwesto. Tinawag nga niya si Sian para makatulak sa motor dahil ayaw umandar. At si Sian naman ay mabilis tumulong sa kanyang mama. Nung mandar na, si Sian naman ay nagpaiwan. Dahil umalis na ang asawa ko, ako naman ay naglinis sa kanyang pinagkalatan. Ganito po ang ginagawa ko araw-araw. Pagkatapos na magkanda sa kanyang paninda, ang pinagkalatan niya, ako naman po ang maglilinis. Kami po mag-asawa ay laging nagtutulungan sa lahat ng trabaho namin. Kahit ako ay isang stroke, kaya kong linisin ang aming pinagkalatan. At nagwalis na nga rin ako para malinis ang aming paligid. Kaya po, nalinis ko na ang aming pinagkalatan at maganda na pong tingnan, wala lang ang mga kalat. Nakape muna ako habang ako ay nagpapahinga at meron pa po kong i-deliver. Sasabay ko na po sa pagpunta ko sa pwesto ng aking asawa. Pupunta po ako sa pwesto ng aking asawa at meron pong order na biglaan, kaya sasabay ko na po ang order niya para makita po ang peso ng aking asawa. Tara po, samahan niyo ako. Ayan po, nakarating na po ako sa my order at tinawag ko siya na po nagbuhat sa kanyang order. At ako po ay agad rin umalis nung mabuhat na niya ang kanyang mga order. Ito nga po, pumunta na ako sa peso ng aking asawa at inabot ko na maraming bumibili sa kanyang paninda. Yan po ang pwesto ng aking asawa sa kanyang pagtinda. Dahil katabi niya ay grocery, maraming tao dito. Araw-araw, nagpaalam mga ako sa kanya dahil ako ay uwi na. Pag-uwi ko ay niluto ko ang aming ulamin. Ayun po, pinakulo ko na muna. Ipagluluto ko ng adobo ang aking asawa para po pagdating niya ay meron kaming ulam at siya po ay masyadong danating. Ganito po talaga ako pag wala akong trabaho ay tinutulong ko ang aking asawa sa abot ng aking makakaya. Kahit ako ay stroke, kinakaya ko lang po ang trabaho dito po sa aming bahay.